Sa video na ito ay mapapanood nyo ang mga Tagalog recaps natin ng Wonder Woman 1 na na-release noong 2017, at Wonder Woman 2 1984 na na-release naman sa taong 2020. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating mga Tagalog recaps at simulan na natin. Sa Paris, France sa Louvre Museum nagtatrabaho si Diana Prince bilang antique curator at ilang saglit ang van ng Wayne Enterprise ay nag-deliver sa museum nila ng isang package. Inabot ito ng katrabaho ni Diana sa kanya na naglalaman ng orihinal na litrato niya noong World War I. Galing ito kay Bruce Wayne na may mensaheng gusto niyang malaman ang istorya ni Diana. Dahil rito ay nagsimula siyang alalahanin noong bata pa siya sa kanilang isla na ang Themyscira. Tumakas ang batang Diana sa kanyang tutor upang manood sa pag-eensayo ng mga mandirigma nilang Amazons, na pinamamahalaan ng tiyahin niya na si General Antiope dahil nais rin niyang maging mandirigma katulad nila. Nang nakita si Diana roon ng tutor niya ay tumakbo uli siya palayo at tumalon sa isang gusali. Pero nahawakan si Diana ng ina niya na ang reyna ng Themyscira na si Queen Hippolyta at planong ibalik siya sa eskwelahan. Sinabi ni Diana na mas gusto niyang mag-training at si Antiope ay sinabihan ang kapatid na sa tingin niya ay handa na si Diana rito at maaari niya siyang turuan ng mga basic skills upang maprotektahan ang sarili kapag dumating ang araw na may sumakop sa kanila. Pero sinabi ng reyna na malaki ang tiwala niya sa galing ni Antiope at ng mga mandirigma nila. Bata pa si Diana at ayaw niyang mag-training ito. Kinagabihan ay pinilit pa rin ni Diana sa ina na mag-training siya pero sumagot ito na sobrang importante siya sa kanya, dahil ang reyna mismo ang humulma sa kanya noon mula sa clay at hiniling kay Zeus na bigyan siya ng buhay. Pagkatapos ay bilang bedtime story ni Diana ay kinuwento ng ina sa kanya na noong unang panahon ang hari ng mga Diyos na si Zeus sa Mount Olympus ay lumikha ng mga tao na pamamahalaan nila. Ang mga ito ay namuhay ng tapat at mabuti subalit kalaunan ang anak ni Zeus na si Ares na ang God of War ay nagselos sa mga tao, kaya't nilason niya ang isip ng mga ito upang mag-away-away pero ang mga Diyos ay nilikha ang mga Amazon upang kontrahin ang manipulasyon ni Ares sa mga tao at impluwensyahan sila ng pagmamahal. Subalit hindi nagtagal gamit ang mga tao ay naalipin sila ni Ares pero si Hippolyta ay nagpasimula ng revolusyon upang makalaya sila sa pagkaalipin. Si Ares naman ay kinalaban at pinatay isa-isa ang lahat ng kapwa niya Diyos, pero si Zeus na kahit nagtamo ng matinding sugat ay nagawang mapabagsak ang anak. Alam ni Zeus na babalik ang God of War kaya't lumikha siya ng isla para sa mga Amazons at nag-iwan rito ng sandata na makakapatay kay Ares at ang isla ay tinago ni Zeus mula sa kanya. Pero nang mas lumalim na ang gabi ay tumakas ang batang Diana ng kanyang silid upang makipagkita sa tiyahin niya at pasikretong mag-training kasama siya. Sa sunod na araw ay pinunta ng reyna si Diana sa kanilang espesyal na tower kung saan nakatabi ang mga items na binigay sa kanila ng mga Diyos noon at isa na rito ang espada na ang God Killer. Patuloy na nagsanay naman si Diana ng palihim kasama si General Antiope hanggang sa naging dalagita na siya at masipag na nagsasanay pa rin. Ngunit nalaman na ng reyna ang pag-eensayo ni Diana na ikinagalit niya kay Antiope, pero sinabi niya sa kapatid na buhay si Ares at malamang babalikan niya sila, kaya't upang maprotektahan nila si Diana mula rito ay kailangan nila siyang pag-ensayuhin. Pumayag na ang reyna sa kanya at napunta na ang panahon sa taong 1918 na nasa wastong edad na si Diana. Pinag-training siya ni Antiope kasama ng iba pang mga Amazon warriors nila ng 10 times na mas mabigat na pag-eensayo, upang mas mahigitan sa galing ni Diana si Antiope dahil sa utos ng reyna. Dito ay magaling na natatalo ni Diana ang mga ito pero nang si General Antiope na mismo ang nakipaglaban sa kanya ay nakakalamang siya kay Diana, hanggang sa sinalag niya ang mga gauntlet niya sa kanya at tumalsik si Antiope ng napakalakas. Nagpasensya si Diana sa tiyahin at pumunta sa tabing dagat at dito na niya nakita ang isang military plane na lumampas sa energy field at bumagsak malapit sa isla nila. Ang piloto ng eroplano na si Captain Steve Trevor ay na-stuck sa sasakyan at nawala ng malay. Pero si Diana ay tumalon ng dagat at agad na niligtas si Steve upang dalhin sa pampang. Nagkamalay na dito si Steve at si Diana ay namangha na makakita ng lalaki sa unang pagkakataon. Samantala sa labas ng Themyscira ay pinaghahanap ng mga German soldiers si Steve. Ilang saglit kahit pa sobrang kapal ng usok roon ng isang sundalo ay nakita sa tubig ang parte ng eroplano ng lalaki. Pagkatapos ay nadiskubre nito ang isla ni Diana at nakita si Steve roon. Agad na pumasok ang isang hukbo ng German soldiers sa Themyscira at ang reyna kasama ng mga Amazon warriors ay inatake ng mga nag-aapoy na palaso ang mga German sa bangka nila. Subalit nagawa na nilang makababa ng pampang at gamit ang kanilang mga baril ay nakapagpabagsak sila ng ibang mga Amazons.
Dumating na roon ang grupo ni Antiope at pinana ang iba pang mga kalaban habang ang iba naman ay magaling na nagpatumba ng mga ito gamit ang iba't ibang mga armas nila. Ilang saglit si Steve ay umatake at nagpabagsak rin ng isang German at gamit ang sandata nito ay bumaril siya ng mga kalaban. Magaling na napatumba naman ni General Antiope ang 3 German soldiers ng sabay. Maging ang Amazon Queen ay buong lakas na nakipaglaban na rin sa mga sundalo, pero nang nakita ni Antiope na babarilin si Diana ay agad na hinarang niya ito. Habang nag-aagaw buhay ay may nasabi siya kay Diana patungkol sa Godkiller at iyon na raw ang oras pero nawala na rin siya ng buhay sa bisig ni Diana. Labis na ikinalungkot ito ng mga Amazons at ng Reyna pagkatapos ay tinanong nila si Steve kung bakit suot niya ang parehong uniform ng mga kalaban at saan siya nanggaling. Pero ang lalaki ay ayaw magsabi ng kahit anong impormasyon sa kanila at dahil rito ay dinala ng mga Amazon si Steve sa kanilang palasyo. Habang nakapulupot rito kay Steve ang lasso of Hestia na magpapasabi sa kanya ng katotohanan ay tinanong siya ng Reyna kung ano ang misyon niya. Nasabi ni Steve na isa siyang British spy na nagpanggap na piloto sa German Army at pumunta sa isang sikretong pasilidad ni General Ludendorff kung saan gumagawa ang mga German ng mga bagong sandata sa tulong ng scientist na si Dr. Isabel Marrow o mas kilalang si Dr. Poison. Nakita ni Steve rito na lumilikha ng poison gas ang doktor pero hindi pa ito tapos. Upang pigilan sila ay kinuha ni Steve ang notebook ni Dr. Poison at umalis roon ngunit agad na napansin siya ng babae at pinahabol sa mga sundalo nila. Pero nagawang makasakay ni Steve ng isang aircraft at inatake niya ang ibang eroplano roon pagkatapos ay pinasabog niya ang kanilang sikretong pasilidad. Ngayon ay plano ni Steve na dalhin ang notebook sa kanilang general dahil iyon ang makakapigil sa kasalukuyang World War. Pero hindi alam ni Diana ang tungkol sa gera na ito at sinabi ni Steve na 27 na bansa ngayon ang nagkakaroon ng walang katapusang gera na nagdulot na ng pagkamatay ng 25 milyon na sibilyan at sundalo. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sinabi naman ni Diana sa ina na malamang kagagawan iyon ni Ares at minungkahi na kailangan nilang sumama kay Steve upang tumulong sa kanila sa gera. Ngunit sinabi ng Reyna na wala silang laban sa sandatahan ng mga ito pero nasabi ni Diana na bilang mga Amazons ay tungkulin nila na pigilan si Ares noon pa. Sumagot ang ina na hindi siya isang Amazon na katulad nila at tumanggi pa rin sa sinasabi niya. Kinagabihan si Steve matapos maligo ay sinabihan ni Diana na hindi siya pinapayagan ng ina niya na umalis roon kahit pa magpasama siya sa kanya. Nasabi na ni Steve na hindi maaaring wala silang gawin upang pigilan ang gera at kailangang gumawa sila ng paraan. Dahil rito ay napagdesisyonan ni Diana na pumunta sa kanilang tower at gamit ang kanyang super strength ability ay inakyat niya ang tower sa paglikha ng makakapitan sa pader nito. Pagkatapos ay kinuha niya roon ang Amazonian Shield, ang espada na ang Godkiller, ang Lasso of Hestia, at ang Amazonian Armor Suit. Maya-maya ay sinabihan niya si Steve na tutulungan niya siyang makaalis sa isla nila at dadalhin niya siya kay Ares na sinang-ayunan ng lalaki. Ilang saglit ay pumunta sila sa isang bangka roon na gagamitin nila upang makaalis ng Themyscira pero nalaman ng Reyna ang plano nila. Sinabi nito kay Diana na alam niyang hindi niya siya mapipigilan. Binigay pa niya sa kanya ang headpiece ni Antiope at lumuluhang umalis roon si Diana kasama si Steve. Habang nasa layag ay sinabi ni Steve kay Diana na pupunta sila sa London at mag-hire roon ng mga kalalakihan upang sumama sa kanila sa gera. Si Diana naman ay sinabing kailangan lang niyang itarak ang espada na yun kay Ares at titigil na ang gera ngunit tila hindi naniniwala sa kanya si Steve. Samantala si General Ludendorff ay nakipagkita kay Dr. Poison at nasabi nito sa kanya na hindi niya magagawa ang proyekto nila nang wala ang kanyang notebook, pero sumagot ang general na hindi niya kailangan iyon at naniniwala siyang magtatagumpay ang doktor na matapos ang proyekto nila. Si Dr. Poison naman ay nakalikha ng kakaibang gas at pinalanghap niya ito kay Ludendorff na nagbigay sa kanya ng temporary super strength. Maya-maya sina Diana ay nakarating na sa London at nakipagkita sa secretary ni Steve na si Etta Candy. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang butik at sa tulong ni Etta ay pumili at nagsukat rito si Diana ng damit na masusuot niya na babagay sa lugar. Pagkatapos ay sinuotan pa siya ni Steve ng salamin. Pero hawak pa rin ni Diana ang espada at kalasag niya kaya't pinatabi muna ang mga ito ni Steve kay Etta at umalis na sila roon. Subalit habang naglalakad ay napansin ni Steve na may mga kalalakihan na sumusunod sa kanila sa daan. Nang pumunta sina Steve sa isang iskinita ay na-corner na sila ng mga ito na mga German pala na nais kunin ang notebook ni Dr. Maru. Pero si Steve ay inuntog ang isang lalaki at si Diana ay mabilis na napigilan ang bala ng kalaban. Pagkatapos ay magaling na kinalaban ni Diana ang mga German na ito habang sinasalag ang mga bala nila gamit ang mga gauntlets niya sa kamay. Pinatumba ni Steve ang isang kalaban at ang huling lalaki ay inatake ni Diana gamit ang lasso niya.
pero nang tinanong siya ng bida ay uminom ito ng cyanide pill. Maya-maya pagpunta nila ng council chamber ay nakita nila roon si Sir Patrick Morgan na isinusulong ang pagsagawa nila ng armistice sa Germany upang magkaroon na ng kapayapaan. Pagkatapos ay inabot ni Steve kay Sir Patrick ang notebook ni Dr. Poison. Subalit ilang saglit ay hindi ito mabasa ng mga cryptography nila pero sinabi ni Diana na ang lingwahe sa notebook ay Ottoman at Sumerian. Ang British general naman ay hinayaan na basahin ni Diana ang notebook at nalaman niya rito na ang hydrogen mustard gas ni Dr. Maru na kahit ang mga gas mask ay magiging useless rito ay plano nilang i-release sa gitna ng gera. Agad na minungkahi ni Steve na papuntahin sila sa front ng gera sa German-occupied Belgium upang hanapin at wasakin roon ang operasyon ni Ludendorff sa paggawa ng hydrogen gas nila. Pero ang general ay tumanggi sa kanya dahil sa kasalukuyang iyon ay nakikipag-negotiate na sila ng armistice o peace agreement sa Germany at sinabihan si Steve na wala silang gagawin rito. Ngunit si Diana ay labis na nagalit sa desisyon ng general na hayaan na lang mamatay ang mga sundalo nila sa gas hydrogen ng mga kalaban. Paglabas ni na Steve ng silid ay pinulupot ng lalaki ang laso ni Diana sa kamay niya upang sabihin ang totoo sa babae na pupunta pa rin sila sa gera. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang bar kung saan nila nahanap si Samir o si Sammy na magaling mag-undercover at magsalita ng maraming lingwahe. Pero hindi kasing dami ng kayang bigkasin na lingwahe ni Diana, at si Charlie na kasalukuyang ginugulpi ng isang kalbong lalaki roon. Sinabi ni Steve na si Charlie raw ang magaling nilang marksman na kayang magpatumba ng mga kalaban sa malayong distansya. Pagkatapos ay sinabi ni Steve sa dalawa na tutulungan nila sila na pigilan ang gera ng walang kabayaran pero tumanggi rito sina Samir. Subalit ang kalbong lalaki ay babarilin na si Charlie pero agad na napigilan ito ni Diana at pinatalsik siya. Ilang saglit ay dumating sa bar si Sir Patrick kasama si Etta dahil nalaman niyang plano ni na Steve na pumunta pa rin sa gera. Naparoon raw siya upang tumulong sa kanila ng palihim at binigyan pa sina Steve ng malaking pera para sa kanilang misyon dahil alam raw niyang napakalaking karangalan ang gagawin nila. Sa sunod na araw pagbaba ni na Diana ng tren ay nakita nila ang napakaraming sugatan na sundalo roon na galing sa gera. Samantala si Dr. Maru kasama si Ludendorff ay nagtagumpay na sa kanilang hydrogen poison gas. Pagkatapos ay dumalo si Ludendorff sa council meeting ng mga general na sinusulong na rin ang armistice sa British dahil sobrang dami ng namamatay na Germans at nauubusan na sila ng pagkain, medisina at bala. Hindi rin sila sang-ayon sa plano ni Ludendorff at ng kanyang chemist. Dahil rito ay umalis roon si Ludendorff at si Dr. Poison ay naghagis sa silid ng kanyang hydrogen poison gas na kinamatay ng mga general roon. Kinagabihan ay nakipagkita sina Steve sa lalaking Indian na si Chief na makakasama rin nila sa kanilang misyon. Sa sunod na araw habang naglalakad sila papunta sa German-occupied Belgium ay nakakita sila ng mga sugatan na sundalo at ng mga sibilyan na nahihirapang umalis roon pero wala silang magawa dahil kailangan nilang makarating agad sa pupuntahan nila. Hindi nagtagal ay narating na nila ang front ng gera at pinaliwanag ni Steve kay Diana na ang nasa harap nila ay ang tinatawag na no man's land na kung saan ay walang kahit sino ang nakakalapit dahil sa mga sundalo at machine gun ng mga German soldiers sa bawat sulok roon. Pero si Diana suot ang kanyang armor suit ay matapang na naglakad sa no man's land at agad na pinagbabaril siya ng mga German soldiers pero magaling na nasasalag niya ang mga bala nila gamit ang kanyang mga gauntlets sa kamay. Inatake na si Diana ng machine gun ng mga ito at dito na niya ginamit ang kanyang shield. Sina Steve naman ay sumunod na rin kay Diana at bumaril ng mga German soldiers roon. Pagkatapos ay mabilis na umatake ng mga kalaban si Diana at si Chief ay pinasabugan ng granada ang iba. Dahil rito ang lahat ng British soldiers sa front ay sumugod na din sa mga German soldiers. Ilang saglit sina Diana ay nakarating na sa kalapit na village na ang Veld at matapang na sumugod ang bida at nakipaglaban ng mag-isa sa mga German soldiers mula sa kanilang pinagtataguan ng mga bahay roon at pinatumba niya ang mga ito isa-isa. Sina Steve naman ay sumugod na rin sa village at umatake ng mga kalaban sa daan pagkatapos ay nagpasabog sila ng kuta ng mga German soldiers. Sa kasalukuyan na iyon si Diana ay patuloy pa rin na nakipaglaban ng buong lakas sa mga German soldiers gamit ang Godkiller sword niya at sobrang bilis at dali niya na napabagsak ang mga ito. Hanggang sa napunta na siya sa gitna ng village ng Veld at dito naman nakipaglaban sa mga German at malakas na nagpatumba ng isang tangke nila. Ilang saglit ay tinulungan siya rito ni Steve at magkabilaan nilang kinalaban ang mga sundalo ng German sa paligid habang ginagamit ni Diana ang kanyang lasso of Hestia sa mga ito. Pero napansin ni Steve na may isang sniper sa bell tower at pinapabaril niya ito kay Charlie subalit hindi niya magawa dahil sa kanyang PTSD. Nakaisip naman si Steve ng paraan na buhatin nila ang pinto ng tangke roon at pinatalon dito si Diana pagkatapos ay mabilis na winasak niya ang buong tower kasama ang sniper sa loob. Naubos na nila ang lahat ng German soldiers sa village at ang mga sibilyan roon ay labis na natuwa kay Diana sa pagligtas niya sa kanila.
Maya-maya ay tumawag si Steve kay Etta at nalaman niya rito na malapit sa Veld ang German High Command ni Ludendorff kung saan ito magdadaos ng gala. Subalit si Sir Patrick ay sinabihan si Steve na huwag pumunta sa gala dahil kailangang mapirmahan ng mga opisyal ng German roon ang kanilang armistice. Pero si Steve ay binabaan na ng telepono si Sir Patrick at si Diana ay na-realize na si Ludendorff ay si Ares na ang may pakana sa paglikha ng pinaka-nakakamatay na sandata sa gera na ang poison gas. Ang isang lokal naman ng Veld ay kinuhaan silang lahat ng litrato. Pagsapit ng gabi ay nag-celebrate ang lahat ng mamamayan ng Veld sa paglaya nila sa German at si Steve ay tinuruan sumayaw si Diana habang umuulan roon ng nyebe na kinamangha ng babae. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid kung saan nila sinimulan ang kanilang intimate na pagmamahalan. Kinaumagahan ay sumakay sila ng mga kabayo at nakwento ni Steve kina Semir ang mga tungkol kay Diana. Ilang saglit ay narating na nila ang kastilyo na ang German High Command ni Ludendorff. Habang suot ang German disguise nila ay sumakay na sina Steve ng isang kotse ng mga German pagkatapos ay pumasok na sa kastilyo at iniwanan sina Diana sa labas. Pero ang bida ay nilapitan ng isang babaeng bisita ng gala at kinuha ang kasuotan nito. Samantala si Steve sa gala ay nilapitan si Dr. Poison at sinubukan na kunin ang loob nito upang makakuha ng mga impormasyon. Pero nang nakapasok na roon si Diana ay nakita siya ni Steve at ang doktor ay inalisan na siya. Habang dala naman ng babae ang espada niya ay nilapitan niya si Ludendorff pero biglang sinayaw siya nito. Dito ay napag-usapan nila ang tungkol sa God of War na ang gera ay nangangailangan ng mga human sacrifice upang makamtan nila ang mas mabuting estado sa buhay. Inalisan na siya ni Ludendorff at papatayin na ng bida ito pero pinigilan siya ni Steve dahil hindi raw nila mahahanap ang poison gas ni Ludendorff kung tatapusin na niya siya. Ilang saglit ay gamit ang kanya ni Ludendorff sa kastilyo ay nagpasabog siya ng kanilang poison gas. Agad na tumakbo palabas si Diana at sumakay ng kabayo pabalik sa village. Si Steve naman ay pinasundan kina Chief si Ludendorff pagkatapos ay sumunod siya kay Diana. Pagdating ng bida sa Veld ay nakita niyang namatay ang lahat ng mga sibilyan at sundalo roon mula sa hydrogen poison gas ni General Ludendorff na labis na ikinalungkot niya. Sinisi ni Diana si Steve sa pagpigil niya kanina sa kanya na tapusin ang general. Pero si Steve ay sinabing sundan ang usok ni Chief dahil pinasundan niya sa kanila si Ludendorff. Si Diana naman ay mabilis na pinatakbo ang kanyang kabayo at nagpatumba ng German soldier sa kalsada. Pagkatapos ay nakita niya sina Chief sa daan na nagturo sa kanya kung nasaan si Ludendorff. Samantala si Steve ay sumakay ng isang motor roon upang sundan si Diana. Hindi nagtagal ay nakarating na si Diana sa military compound ni Ludendorff at umatake rito ng mga German soldiers. Ang watchtower naman kung nasaan si Ludendorff ay pinuntahan ni Diana at binaril siya nito pero bumalik sa kanya ang bala niya. Agad na lumanghap siya ng espesyal na usok mula kay Dr. Maro at kinalaban niya si Diana ng buong lakas. Nagawang makapantay ni Ludendorff ng lakas sa pakikipaglaban kay Diana at nakuha pa niya ang God-Killer Sword ng babae. Pero napatalsik ni Diana si Ludendorff sa labas ng silid at umakyat siya sa bubong ng watchtower. Gamit naman ang laso ni Diana ay binalibag niya rito si Ludendorff pagkatapos ay sinaksak sa kanya ang God-Killer Sword. Subalit napansin ng bida na kahit napatumba na niya si Ludendorff ay patuloy pa rin ang mga sundalo niya sa pagload roon ng kanilang napakaraming smoke bomb sa kanilang bomber plane. Ilang saglit ay pinuntahan siya roon ni Steve at sinabi ni Diana sa kanya na labis na nagtataka siya kung bakit hindi pa rin humihinto ang gera matapos na mapatay niya si Ludendorff. Nasabi ni Steve na marahil ay dahil masama talaga ang mga tao kahit walang kontrol ni Ares. Pagkatapos ay sinabihan niya si Diana na kailangan nilang pigilan ang aircraft ng mga German na naglalaman ng mga gas bomb, pero nagpaiwan roon si Diana dahil naniniwala pa rin siyang kagagawan yun ni Ares at sina Steve ay pinuntahan na ang bomber plane ng mga kalaban. Subalit si Diana ay nakita sa loob ng watchtower si Sir Patrick at inamin nito na siya si Ares na ang God of War. Nang nilapitan at inatake ni Diana ito ay mabilis na nawawala siya pagkatapos ay madaling nawasak pa sa kamay niya ang God-Killer Sword ng bida. Sinabi naman ni Ares na ang God-Killer ay si Diana mismo dahil ang makakapatay lang sa God ay isang God rin. Si Diana na anak ni Zeus kay Hippolyta ang iniwan niyang God-Killer sa Themyscira upang mapatay siya. Hindi naniwala rito si Diana at ginamit niya kay Ares ang lasso pero lumalabas na totoo ang mga sinasabi niya. Sa kasalukuyan na yun sina Steve habang nakadisguise ay nakalapit na sa bomber plane ng mga German, nagkunwari silang tumutulong magload ng mga bomba at nalaman ni Chief rito na plano ng mga German na pasabugin sa London ang mga gas bomb nila. Si Ares naman ay kinuwento kay Diana na noong napabagsak siya ng ama ay labis na nanghina siya. Ngunit sa paglipas ng panahon ay binigyan niya ng ideya ang mga tao na lumikha ng armas at mga formula na magdudulot ng gera. Pero nang nakita niya si Diana ay naisipan niyang hikayatin siya na makipagtulungan sa kanya na tapusin ang sangkatauhan at ibalik ang mundo sa dating paraiso,
Tumanggi si Diana sa kanya at dito na siya inatake ni Ares ng napakalakas na kinatalsik niya. Pagkatapos ay hinampas sa kanya ni Ares ang mga debris sa paligid pero hinampas rin ni Diana rito ang malaking bakal roon na agad na naiwasan niya. Si Steve naman ay sinabihan sina Semir na kailangan nilang pigilan makaalis ang bomber plane pero sinabi ni Semir na may timer ang eroplano at sasabog pa rin ito roon. Naisipan naman ni Steve na paliparin na lang ito. Samantala si Diana ay patuloy na nakipaglaban sa kapatid niyang si Ares at ang mga bomba na hinagis sa kanya nito ay sumabog ng malakas sa kanilang dalawa. Nilapitan si Diana ni Steve pero hindi niya marinig ang mga sinasabi ng lalaki dahil sa pagsabog ng bomba sa kanya. Pagkatapos ay binigay ni Steve ang relo niya kay Diana at umalis na roon. Ilang saglit sina Semir ay pinatumba ang mga sundalo sa aircraft at pinasakay na rito si Steve na nakita ni Diana sa di kalayuan. Pagkatapos ay tinadyakan niya palabas ang isang sundalo sa loob at pinabagsak niya ang piloto ng eroplano. Samantala si Diana ay nakita si Ares na pinalibutan ang sarili ng mga bakal upang gawing baluti sa katawan. Mabilis na inatake ng God of War si Diana habang sinabing gusto niyang malaman kung anong klaseng god siya. Maya-maya sina Chief ay pumunta sa malaking pasilidad ni Dr. Maru pagkatapos ay naglagay ng maraming bomba rito at pinasabog ng napakalakas. Sa kasalukuyan na iyon si Diana ay binigay ang buong lakas at galing niya sa pakikipaglaban kay Ares pero nagawa siyang patalsikin ito at ginapusan pa ng mga bakal mula sa isang tangke. Sa sunod na eksena ang mga German soldiers ng compound ay inatake sina Charlie subalit hindi na sila makalaban sa mga ito dahil naubusan na sila ng bala. Sa kasalukuyan na iyon si Steve nang napalipad na ng sobrang taas ang bomber plane ay sinakripisyo ang sariling buhay upang pasabugin ang eroplano sa ere. Labis na ikinalungkot ito ni Diana at malakas na winasak niya ang mga bakal na nakagapos sa kanya. Dahil sa labis na galit ni Diana ay sobrang bilis na inatake at pinatumba niya ang mga German soldiers roon hanggang sa napabagsak na niya ang lahat ng mga ito. Si Ares ay natuwa sa ginawa ni Diana pero mabilis na inatake rin niya ito at pinagsusuntok ngunit napatalsik uli siya ng kalaban. Pagkatapos ay nilapit ni Ares kay Diana si Dr. Poison at sinabing nararapat na mamatay rin ito dahil sa mga masasamang nagawa niya. Si Diana ay binuhat ang tangke roon at babagsak na ito sa doktor pero na-realize na niya ang sinabi sa kanya ni Steve kanina na plano niyang isakripisyo ang sariling buhay upang maligtas ang maraming tao sa mga gas bomb ng German. Binaba na ni Diana ang tangke at dahil na-inspire siya sa sakripisyo na ginawa ni Steve ay madaling nawasak niya ang mga armas ni Ares at pinatalsik ito gamit ang kanyang mga gauntlets. Agad na inatake ni Ares si Diana ng kidlat niya pero nahigop lang ito ng gauntlets ng bida. Galit na umatake pa si Ares ng napakalakas na kidlat kay Diana pero nahigop pa rin ito ng gauntlets niya na dumaloy sa buong katawan niya. Pagkatapos ay binalik ni Diana ang malakas na atake na ito kay Ares na kinamatay niya at sumabog roon ng sobrang lakas. Ilang saglit ay nakita ni Diana sina Semir na bumangon sa mga debris at ang mga German soldiers na nawala na sa kontrol ni Ares. Sa sunod na araw ay nagdaos ng selebrasyon ang London sa pagwawakas ng gera at nakipagkita rito si Diana kay Etta at kina Semir. Maya-maya ay napadaan sila sa isang memorial wall roon na puno ng mga litrato ng mga sundalo na nagbuwis ng buhay sa gera at nakita rito ni Diana ang litrato ni Steve. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya at si Diana ay nag-email kay Bruce ng pasasalamat sa kanya. Pagkatapos ay suot ang suit niya ay nagpatuloy siyang nagligtas ng mga tao sa mundo bilang si Wonder Woman. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Ang susunod naman ay ang Wonder Woman 2 1984. Sa isla ng Themyscira, si Queen Hippolyta ay nagdaos ng kanilang taunang athletic contest na ang Amazon Games sa kanilang Amazonian Coliseum na nasa pamamahala ni General Antiope. Ang batang si Diana Prince ay matapang na lumahok rin rito. Nang nagsimula na ang contest ay magaling na nakakalamang ang batang Diana sa maraming kakompetensya niyang Amazonian sa lahat ng mga obstacle courses ng event sa paggamit ng kanyang maliit na pangangatawan bilang advantage, hanggang sa tumalon siya sa dagat at lumangoy sa kabilang parte ng isla upang sumakay naman ang kabayo niya. Pagkatapos ay pinana ang kanyang asul na flare na simbolo ng puntos sa contest. Ang iba ay napana na rin ang kanilang flares pero si Diana ay natamaan ang kanyang pangalawang flare sa gitna ng kagubatan. Ilang saglit ay napana pa ni Diana ang kanyang pangatlong flare subalit biglang nahulog siya sa kabayo niya at naiwanan na siya nito. Pero naisip ni Diana na mag-slide sa isang kanal roon upang makabalik sa kanyang kabayo. Ngunit nang nakabalik na siya sa Coliseum at sisibatin na niya ang Golden Ring ay pinigilan siya ng tiyahin niya na si Antiope dahil nandaya raw siya at sinabing walang tunay na hero na pinanganak sa kasinungalingan. Pati ang ina niya na ang Amazon Queen ay sinabihan siyang hindi pa siya handa na manalo at balang araw ang lahat ng pinapangarap niya ay makakamtan niya katulad ng kanilang Golden Warrior na si Asteria na matapang na hinarap ang lahat ng katotohanan.
Napunta na ang eksena sa taong 1984 sa Washington, D.C. Si Diana Prince bilang ang female superhero na si Wonder Woman ay magaling at sobrang bilis na nagliligtas sa syudad ng mga tao mula sa kapahamakan. Habang ang TV advertisement ni Maxwell Lord ng kanyang oil company na ang Black Gold Cooperative ay pinapalabas sa halos lahat ng telebisyon sa Washington, maya-maya sa kalapit na mall ay may dalawang magnanakaw na pumunta sa isang jewelry shop na sekreto palang nagbebenta sa black market ng antique items at ang mga ito ang ninakaw ng mga lalaki. Pagkatapos ay binigay nila ang mga items sa dalawa pang kasamahan sa labas, ngunit nahulog ng isa ang baril niya at ang lahat ng tao sa paligid ay biglang nagpanik. Agad na tumakbo ng mall ang mga magnanakaw ngunit ang isang lalaki ay nag-hostage ng isang bata at nagtangkang ihulog roon dahil sa pangamba na ibalik siya sa kulungan. Pero mabilis na inagaw ito sa kanya ni Wonder Woman at ligtas na binaba. Ginapos naman niya ang lalaki gamit ang kanyang lasso of Hestia at winasak ang mga security cameras sa paligid at inatake ang isa pang magnanakaw. Ang mga baril ng dalawa pang magnanakaw ay agad na winasak ni Wonder Woman, pagkatapos ay ginapos rin ni Diana ang dalawang lalaki na ito ng laso niya at mabilis na inatake sa paa ang isa. Ilang saglit ay binagsak niya ang apat na magnanakaw sa isang kotse ng pulis sa labas. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya pag-uwi ni Diana sa kanyang apartment ay makikita rito ang mga litrato ng mga dati niyang kaibigan na sina Ate Candy, si Semir, Charlie, Chief, at ng dati niyang kasintahan na si Steve Trevor pati ang relo nito. Sa sunod na araw ang gemologist at zoologist na si Barbara Minerva ay pumasok sa unang araw niya ng trabaho sa Smithsonian National Museum. Nahulog niya ang mga dokumento sa daan pero tinulungan siya ni Diana na nagtatrabaho rin roon bilang isang cultural anthropologist. Maya-maya ay sinabihan si Barbara ng direktor ng museum na ang nakolekta nilang mga items mula sa nakawan sa mall kahapon ay iimbestigahan ng FBI at tutulungan niya ang mga ito sa investigasyon nila. Agad na sinuri ni Barbara ang mga antique items at pinuntahan siya rito ni Diana dahil sa labis na pagtataka kung ano talaga ang motibo ng mga magnanakaw kahapon, hanggang sa nakita roon ni Barbara ang Dreamstone na yari sa citrine na ginagamit noon upang lumikha ng mga peking bagay. Si Diana ay nabasa sa mineral ang Latin words na sinasabing, place upon object held, but one great wish. Ang isang empleyado naman ay humiling rito ng kape at biglang may nagpadala nga sa kanya ng kape. Si Diana ay naisipan rin na humiling sa Dreamstone na ibalik sa kanya si Steve pero hindi siya naniniwala rito at naisipan na ayain si Barbara na kumain sa labas. Dito ay masayang nag-usap silang dalawa hanggang sa natanong ni Barbara kung na-in-love na ba si Diana. Sumagot siya na oo at ang lalaking ito ay isang piloto pero matagal ng panahon yun at patay na siya. Kinagabihan habang naglalakad si Barbara pauwi ay may isang lasing na lalaki sa daan na pinilit si Barbara na ihatid siya. Pero dumating roon si Diana at mabilis na pinatalsik ang lalaki mula kay Barbara ngunit labis na nagtaka ito kung paano iyon nagawa ni Diana. Bumalik si Barbara ng museum at naisipan na humiling sa Dreamstone na maging kagaya ni Diana na malakas, maganda at confident. Sa sunod na araw ay pinakilala ng direktor kay Barbara si Maxwell Lord na makikipag-partnership sa museum nila at inatasan siya na ilibot sa mga pasilidad nila si Max subalit napansin ng lalaki ang Dreamstone sa opisina ni Barbara. Maya-maya ay pumunta na ng museum si Diana na naabutan sina Barbara at Max. Nasabi sa kanya ni Barbara na si Max ay planong i-anunsyo sa gala mamayang gabi ang pagbigay niya ng malaking donasyon sa kanilang departamento. Inaya naman ni Max si Diana na dumalo sa gala ngunit tumanggi siya sa kanya at ilang saglit ay umalis na roon ang lalaki. Pumunta siya sa gusali ng kanyang kumpanya at inabot ng assistant niya ang mga past due bills nila. Pagkatapos ay nakita ni Max roon ang anak niya na si Alistair subalit nandoon rin ang kanyang nag-iisang investor na si Simon Stack. Galit na sinabi nito na isang manloloko si Max dahil kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng langis at binigyan siya ng 48 hours upang ibalik ang pera niya kundi ay re-report niya siya sa kinauukulan. Samantala si Diana ay chinek uli ang Dreamstone pero wala na ito rito at nakita niya ang resibo na lumalabas na ilegal na binili na pala ito ni Max sa jewelry store. Kinagabihan ay dumalo na din si Diana sa gala upang kausapin roon si Max. Pero may isang lalaki sa gala na pinilit siyang kausapin at nilagay nito sa kamay niya ang kanyang relo. Dito na na-realize ni Diana na ito ay si Steve na labis na kinagulat at kinatuwa niya. Ilang saglit ay dumating na rin sa gala si Barbara at maraming humanga sa dating at pananamit niya. Hindi nagtagal ay nilapitan siya roon ni Max na pinuri rin siya sa kasuotan niya at inayang pumunta sa kanyang opisina. Dito ay nagkahalikan sila at palihim na kinuha ni Max ang Dreamstone. Maya-maya sina Diana habang naglalakad sa labas ay pinaliwanag ni Steve na bigla na lang siyang nagising sa apartment ng lalaki ng katawan na yon.
Pagkatapos ay pinunta niya si Diana sa apartment nito at dito niya raw sinubukan na hanapin siya gamit ang isang phone book. Sa kasalukuyan na iyon si Max ay bumalik na sa kanyang opisina at agad na humiling sa mineral na maging siya mismo ang Dreamstone. Naging abo ang mineral at naramdaman ni Max ang malakas na kapangyarihan nito sa katawan niya. Kinaumagahan sa apartment ni Barbara ay napansin niyang malakas na siya. Kaya't naisipan ng babae na pumunta sa isang gym upang magbuhat ng mga mabibigat na barbell at napansin niyang sobrang daling naaangat niya ang mga ito. Si Max naman ay pumunta sa kumpanya ni Simon Stagg at kinumbinsi itong humiling na maging matagumpay ang kanyang kumpanya na ang Black Gold na ginawa nga ni Stagg. Ngunit ang kapalit ay kukunin ni Max ang buong shares ni Stagg sa kumpanya at ang buong kontrol nito at mawawala na siya sa buhay ni Max. Paglabas ng lalaki roon ay pumunta ang mga FBI upang hulihin si Stagg dahil raw sa taxation crime nito. Maya-maya pagbalik ni Max sa kanyang kumpanya ay nakita niya ang kanyang assistant na natataranta sa dami ng natatanggap nilang tawag mula sa napakaraming bagong investors. Pero nang hinawakan siya ni Max ay hiniling nito na magkaroon sila ng mas maraming empleyado na tutulong sa kanila at dumating nga roon ang mga aplikante na nais magtrabaho sa Black Gold ngunit dito na sumakit ang ulo ni Max. Samantala sina Diana ay pinuntahan si Barbara sa trabaho nila at pinakilala niya rito si Steve. Pagkatapos ay nag-usap sila sa opisina ni Diana at tinanong kung nasaan na ang Dreamstone. Nasagot ng babae na pinahiram niya ito kagabi kay Max na labis na kinagulat ni Diana at umalis na sila roon. Hindi nagtagal ay narating ni Diana ang gusali ng Black Gold at nakita nilang napakaraming tao ang pumapasok roon. Sinira naman niya ang lock ng parking area ng gusali at dito sila pumasok. Ilang saglit ay nalaman nila sa opisina ni Max na matagal nang hinahanap nito ang Dreamstone. Pagkatapos ay nakita ni Diana na sira na ang mineral at nagulat siya na may nakaukit na lingwahe ng mga Diyos sa loob ng ring nito. Agad na tinawagan niya si Barbara at pinakiusapan na alamin kung saang lugar ang pinagmula ng Dreamstone. Nalaman pa roon ni Diana na papunta si Max sa Cairo, Egypt upang puntahan ang King of Crude na si Emir Said bin Abidos. Kinagabihan upang sundan si Max sa Egypt at dahil walang passport si Steve at hindi siya makakasakay ng eroplano ay naisipan ni Diana na pumunta sila sa isa pang pasilidad ng Smithsonian Museum at sumakay sila ng isa sa mga jet roon. Subalit nang paalis na sila ay na-detect ng mga empleyado ng pasilidad ang jet na sinasakyan nila. Si Diana naman kahit hindi niya pa alam kung paano ay pinilit niyang gawing invisible ang jet nila kung paano ginawang invisible ng ama niya noon na si Zeus ang Themyscira. Hindi nagtagal ay napaglaho na niya ang jet sa ere at hindi na sila na-detect ng radar ng pasilidad. Samantala si Barbara ay nagsimula ng mag-research ng pinagmula ng Dreamstone sa research center ng FBI, pagkatapos ay tumakbo siya paalis roon at nakasalubong uli ang lalaking lasing sa daan. Nang nilapitan si Barbara nito ay hinampas niya siya sa katabing truck at sinipa ng maraming beses sa sahig habang natutuwa siya sa kanyang bagong abilidad hanggang sa nawalan na ng malay ang lalaki. Kinabukasan sa Cairo, Egypt ay kinausap rito ni Max si Emir Abidos at natanong nito sa kanya kung paano siya biglang naging matagumpay. Sumagot si Max na dahil nadiskubre niya ang sikretong kahilingan at pinahiling niya rin si Emir. Humiling naman ito na ibalik sa kanya ang dating lupain ng mga ninuno niya noon at palayasin ang mga nakatira rito na agad tinupad ni Max kapalit ng lahat ng langis niya. Ngunit tinawanan lang siya ni Emir dahil nabenta na raw niya ang lahat ng kanyang langis. Pero si Max ay kinuha na lang ang buong security team ni Emir upang walang magprotekta sa kanya kapag napaharap siya sa matinding panganib. Ilang saglit ay biglang lumitaw ang malaking pader sa mga boundary ng lupain ni Emir at hindi na makapasok ang mga tao roon. Samantala sina Diana ay nakarating na sa Cairo, Egypt, sumakay sila ng kotse at nakasalubong nila sa kalsada si Max kasama ng mga sundalo ni Emir. Si Diana ay binili ang kotse ng driver at agad na sinundan sina Max, subalit nang makita sila ng lalaki ay pinag-utos niya sa mga tauhan ni Emir na patumbahin ang kotse ni Diana at pinagbabaril pa sila ng ibang mga sundalo. Ang bida naman ay sinuot na ang suit niya bilang si Wonder Woman at mabilis na pinigilan ang bala ng kalaban na tatama kay Steve gamit ang lasso niya. Pagkatapos ay tinanggalan niya ng manibela ang isang kotse ng mga sundalo. Ilang saglit ay pinatalsik ni Diana ang lalaki sa machine gun ngunit natamaan siya ng ibang kalaban sa braso kaya't pumunta siya sa ilalim ng truck. Si Steve naman ay binangga ang tangke ng mga kalaban at pinigilan bumaril ang sundalo rito. Ilang saglit si Wonder Woman ay malakas na tumalon mula sa ilalim ng truck at bumaba kay Max upang tanungin siya kung nasaan na ang mineral pero nasabi nito na siya na mismo ang Dreamstone. Subalit ang isang sundalo ay binaril si Diana at inipit siya sa pagitan ng mga tangke nila. Labis na nahirapan rito ang bida dahil bahagyang nanghina na ang katawan niya pero si Steve mula sa kabilang tangke ay pinigilan ang dalawang sasakyan. Napansin naman ni Diana na may mga bata na masasagasaan sa kalsada at si Steve ay nagpalipad ng rocket sa tangke.
Kumapit dito si Wonder Woman upang mabilis na maligtas ang mga bata ngunit nakabitaw na siya sa lasso niya at gumulong sila sa kalsada at dito na nakatakas si Max kina Diana. Maya-maya ay tinawagan ni Diana si Barbara at sinabi nito na ang Dreamstone ay maraming pinagmulan na lugar at lahat ng sibilisasyon na pinanggalingan nito ay misteryosong nawasak ng walang nakakaalam ng dahilan. Ang huling sibilisasyon na pinagmulan ng mineral ay ang mga Mayan at papunta na raw si Barbara sa lokasyon ng isang Mayan na may mga alam sa Dreamstone. Mabilis na bumalik sina Diana ng Washington gamit ang invisible jet at kasama si Barbara ay pinuntahan nila ang Mayan na si Bobby Jid. Ang lalaking ito ay may lumang aklat na galing pa raw sa mga ninuno niya. Nalaman rito ni Diana na ang lumikha ng Dreamstone ay ang God of Lies na si Deca Lefrea Ero na kayang magbigay ng mga kahilingan. Ngunit kukunin nito ang pinakamahalagang bagay sa kanila na malamang ay ang dahilan ng panghihina ni Diana. Ayon kay Bobby Jid na upang mapigilan ang Dreamstone ay kailangang wasakin ito o di kaya ay i-renounce o ibalik ang hiniling sa mineral. Nasabi naman ni Steve na ang tanging paraan lang para mapigilan ang Dreamstone ay kailangan nilang patayin si Max, pero si Barbara ay tumanggi sa kanila dahil ayaw niyang mawala ang hiniling niya at mabilis na nawala roon. Sa kasalukuyan na iyon si Max sa kanyang opisina ay pinuntahan ng napakaraming tao. Dito ay sinimulan na ng lalaki na ibigay ang mga kahilingan ng mga tao ngunit dahil rito ay unti-unting nagiging hindi maganda ang kalusugan niya. Ilang saglit ay nagawa niyang ipahiling sa isang empleyado niya na makaharap ang presidente ng Amerika. Sa sunod na eksena sina Diana ay pumunta sa apartment niya at pinilit siya rito ni Steve na i-renounce na ang hiling niya sa Dreamstone. Pero mariin na tumanggi sa kanya si Diana dahil siya raw ang pinaka-inaasam niya sa matagal na panahon at gagawa sila ng ibang paraan na pigilan si Max. Pumunta naman si Diana sa kanyang silid kung saan niya minomonitor ang buong syudad at nakita rito ni Steve ang isang gintong armor suit. Gamit ang lasso of Hestia ay pinakita ni Diana kay Steve na noong pinalaya ng ina niya ang mga Amazon sa pagkaalipin ay kinailangan ng magaling na mandirigma nila na si Asteria na pigilan ang napakaraming kalalakihan upang makatakas sila sa mga ito gamit ang suit niya na nagmula sa lahat ng armor ng Amazons. Ilang saglit ay nakita ni Diana sa kanyang monitor si Max na papunta sa White House. Sa kasalukuyan na iyon si Max ay hinarap sa White House si President Potos na namumroblema sa maraming bansa lalo na sa Russia. Maya-maya si Diana kasama si Steve ay nakipagkita sa kaibigan niya na si Carl sa White House upang ipasyal sila roon pero ilang saglit ay iniwanan rin nila ito sa daan. Si Max naman ay kinumbinsi si President Potos na humiling ng pinaka-inaasam niya at hiniling nga nito na magkaroon sila ng mas maraming nuclear weapons kesa sa lahat ng bansa. Tinupad ito ni Max at ang kapalit ay kinuha niya ang authority at impluensya ng presidente sa buong bansa. Pagkatapos ay napansin roon ni Max ang top secret program ng gobyerno. Pinaliwanag ng presidente na ito ay isang global broadcast satellite na kayang kontrolin ang lahat ng telebisyon sa buong mundo. Agad na ni-request ni Max sa presidente na puntahan ang pasilidad ng programa upang ma-access niya ito. Pero paglabas ni Max ng Oval Office ay mabilis na ginapos siya ni Diana ng lasso niya pero pinagbabaril sila ng mga security personnel ng White House. Hinagis naman ni Diana ang headpiece niya kina Max at binalibag ang ibang security personnel. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang lasso ng sobrang bilis upang gawing kalasag habang si Steve sa likod ay kumakalaban ng isa pang security staff. Pagkatapos ay buong lakas na kinalaban ni Wonder Woman ang mga security agents ng White House at kahit pabahagyang nanghihina na siya ay magaling na napapabagsak niya ang lahat ng mga ito roon. Nang lalapitan na nila si Max ay mabilis na tinulak silang dalawa ni Barbara at umalis na roon ang lalaki. Hinabol pa rin ni Diana si Max ngunit pinatalsik uli siya ni Barbara at si Steve ay naiwan na pinipigilan makaalis si Max. Sinabi ni Barbara kay Diana na hindi niya maaaring pigilan si Max dahil ayaw niyang mawala ang hiniling niya sa Dreamstone. Pero ang mga security guards ng White House ay pinagbabaril na rin si Barbara kaya't mabilis na inatake niya ang lahat ng mga ito sa paligid habang si Wonder Woman ay nililigtas sila isa-isa mula sa atake ni Barbara. Samantala si Steve ay nagawang igapos si Max ng posas sa kamay niya at kumalaban pa rin ng mga security agents ng White House kahit pa nakaposas siya kay Max. Si Diana naman ay pinigilan na si Barbara pero hinampas siya nito sa pader ng gusali. Dito na silang dalawa naglaban at kahit pa nanghihina na si Diana ay buong lakas na kinalaban niya si Barbara ngunit madali siyang na-overpower ng babae at nahampas uli sa gusali ng ilang beses. Pagkatapos ay pinaghiwalay niya sina Max at agad na pinaalis ito roon at ilang saglit pati si Barbara ay umalis na rin sa lugar. Nang sumakay ng chopper ng presidente si Max ay sumakay rin rito si Barbara. Subalit ang isang general ng presidente ay ni-report sa kanya na naghahanda na ang Russia na umatake sa Amerika dahil sa napakaraming nuclear missile nila na biglang nag-online at handa ng i-launch.
Sa sunod na eksena si Diana na labis na nanghihina ay inalalayan ni Steve maglakad sa mga kalsada ng Washington DC. Nakita nila rito ang napakaraming tao na nagkakagulo at natataranta sa maraming bagay dahil sa paghiling nila kay Max. Sinabihan naman ni Steve si Diana na masaya na siya na makasama siya muli, ngunit ngayon ay kailangan si Diana ng mundo. Ang bida ay hinalikan si Steve at kahit sobrang bigat sa kalooban ay nirenounce na niya ang kanyang hiling at tumakbo ng sobrang bilis. Pagkatapos ay kumapit si Diana sa isang eroplano gamit ang kanyang laso at sa puntong ito ay nanumbalik na ng tuluyan ang kanyang lakas at hindi nagtagal ay natuto pa siyang lumipad sa ere. Maya-maya sina Max ay nakarating na sa pasilidad ng broadcasting satellite. Agad na nagbigay siya rito ng mensahe sa lahat ng tao sa buong mundo na ang kahit anong nais o pinapangarap nila ay makakamtan nila. Ang kailangan lang nilang gawin ay humiling sa kanya mula sa kanilang telebisyon. Ang karamihan naman ng mga tao sa buong mundo ay humiling nga kay Max at tinupad niya ang mga hiling ng mga ito at ang kapalit ay kinuha niya ang kalusugan at lakas nila. Ilang saglit lang ay unti-unti na rin nagkakaroon ng mga kaguluhan sa buong mundo dahil sa paghiling ng mga tao kay Max. Si Diana naman na nasa ere ay nalaman ang mga ito at mabilis na kumapit siya sa mga kidlat at pumunta sa kanyang apartment upang isuot ang gold armor suit niya. Maya-maya si Wonder Woman ay nakarating na sa pasilidad ng broadcasting satellite at habang suot ang kanyang golden armor suit ay magaling na pinatumba niya ang lahat ng mga sundalo sa labas. Subalit si Barbara na naging ang nilalang na si Cheetah ay galit na inatake si Wonder Woman ng ilang beses pero ang bida ay ayaw siyang labanan at iniwasan ang ibang mga atake nito. Ang mga pakpak ng suit ay ginamit na kalasag ni Wonder Woman mula sa mga atake ni Cheetah. Ngunit ang nilalang ay buong lakas na inatake pa rin siya at unti-unti na niyang nawawasak ang mga pakpak ng suit ni Diana. Dahil rito ay pinatalsik na niya si Cheetah at tinanggal na ang mga pakpak ng suit. Pagkatapos ay binalibag niya si Cheetah at kumapit sa isang poste ng pasilidad ngunit inatake siya ng kalaban. Nagkaroon sila rito ng matinding paglalaban habang si Barbara ay nakakapit sa mga live wires at si Wonder Woman ay nakakapit pa rin sa poste gamit ang kanyang laso. Ilang saglit ay bumagsak sila sa isang lawa at sinabihan ng bida si Barbara na i-renounce na ang hiling niya ngunit ayaw nito kaya't napilitan si Diana na kuryentehin siya sa ilalim ng tubig mula sa live wire roon habang siya ay hindi tinatablan nito. Pagkatapos ay inahon niya si Barbara sa lawa at pinuntahan si Max sa loob ng pasilidad subalit hindi siya makalapit sa lalaki dahil sa lakas ng hangin roon na tinutulak siya palabas pero nagawa niyang itumba ang kamera ni Max. Subalit ang lalaki ay tumayo sa platform ng broadcasting signal upang makausap pa rin ang lahat ng tao sa mundo mula rito. Ang bida naman ay pinulaputan ang isang paa ni Max ng kanyang laso at gamit ito ay kinumbinsi niya ang buong mundo na i-renounce na ang kanilang hiling. Kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na hindi nila makakamit ang lahat ng nais nila, bagkus ay maging isang hero at iligtas ang kanilang mundo sa kaguluhan. Sa kasalukuyan na yun si Aleister na nasa gusali ng Black Gold na nagkakaroon na rin ng kaguluhan ay napilitan roon na lumabas. Samantala ang Russians ay nagpasabog na ng kanilang mga nuclear missiles sa Amerika at ang mga sundalo ng US ay napilitan na mag-counterattack sa kanila. Mula naman sa laso ni Diana ay pinakita niya kay Max ang sitwasyon ni Aleister na nasa matinding panganib mula sa mga nuclear missiles ng Russia kaya't napilitan na itong i-renounce ang hiling niya at umalis roon. Ilang saglit pa ay nagsimula na rin mag-renounce ng mga kahilingan nila ang lahat ng mga tao sa mundo pati na rin si President POTUS. Dahil rito ay biglang naglaho sa ere ang lahat ng mga missiles ng Russia at Amerika. Ang pader sa Cairo, Egypt ay gumuho na, at si Barbara ay bumalik na sa dating anyo. Maya-maya ay nakabalik na sa Washington si Max at agad na niyakap niya si Aleister ng napakahigpit. Napunta na ang panahon sa araw ng Kapaskuhan. Si Diana ay nakasalamuha rito ang lalaking sinaniban ni Steve nakaraan at masayang nagkausap silang dalawa. Pagkatapos ay lumipad ang bida sa kalangitan bilang si Wonder Woman at nagpatuloy na nagligtas ng mga tao sa mundo. Sa mid-credits scene, ang sanggol sa daan ay niligtas ng isang babae mula sa babagsak na poste at nagpasalamat sa kanya ang ina ng bata at nagpakilala ang babae sa kanya na siya si Asteria. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Jessewen Valiente, Lester Amador, Charlene Andrada, at kay Giancarlo Zulueta. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. See you on the next one mga Juan.